talaga maiwasan sa isang relasyon ang hindi magkasundo at magkaroon ng argumento. Pero ang tanong, ano ba ang mas epektibong paraan para harapin po ang hindi pagkakasundo? Ang time out ba or silent treatment? Yan ang sasagutin ng ating bisita ngayong umaga, si Coach Anton Reyes. He is back! Welcome back! Welcome back, Glad to Coach! be back Ang here. Thank you. Marami pala nangyari kay Coach Anton, kaya wala Na-injure, kaya nawala ng mga isang Na-miss buwan. ko namin. Ikaw nag-silent treatment ka sa... Kaya nga, may Kaya nagawa sakto ba yung kami? topic ngayon. Bati ka muna sa mga akada natin. Yes, magandang umaga sa mga kada and thank you for having me here and excited ako sa matututunan natin ngayon and pag-uusapan natin. Naman maraming makaka-relate dito. I'm excited to know because nga, medyo controversial tong silent treatment. Oo, ako dati na-observe ko kapag nag-aaway yung parents ko, talagang sina-silent treatment ng mami ko yung daddy ko. Oh? This is healthy, Coach Anton. This is something that we should Practice? practice. Yes, kapag meron tayong mga conflicts. Yung silent treatment, di ba? Well, diretsuhan tayo, unhealthy siya. Okay. So, silent treatment kasi is a way of punishing the other person. Meron siyang nasabi, meron siyang nagawa na hindi mo nagustuhan. Okay. So, yung silence mo, it's a way of punishing them. Pinaparusahan mo sila kasi na-hurt ka. Kasi hindi mo gusto yung nasabi nila. And instead na mag-communicate ka, so most people na nagpa-practice ng silent treatment, hindi nila alam paano mag-communicate. At least dun sa kausap nila, Yeah. either kapartner nila, relationship, or sa family, hindi nila alam paano mag-communicate. So yung way nila na iparating yung nararamdaman nila is by staying silent. No? And iba yan kasi there's another parang silent treatment din yung dating, pero it's called the time out. Oh. Yung time out naman is healthy. Yung time out is kapag, let's say, galit na ako and ayoko makapagsabi ng pagsisisihan ko pagkatapos, di ba? Something that I'll regret. So yung time out naman is, it's an anger management technique. Okay. Ginagawa ko ito kasi ayoko na sumabog, magpapaalam ako. There's a proper way of doing it and we can talk about that later. No? Magpapaalam ako na wait lang, hindi ko na kaya. Aalis muna ako or I will stay silent. Lilipat muna ako sa kabilang kwarto, I'll take a walk. Kasi pinapababa ko yung galit ko. So yung difference ng dalawa, yung isa is to bring down yung anger mo, yung isa naman is to punish. To provoke. To provoke. Trigger. Oo. Parang, hindi, kung saan aamu-amuhin mo ko, di ba? Kailangan habol-habulin mo ko ngayon kasi hindi kita kakausapin. I'll pretend you don't exist. Whatever you're saying doesn't matter. Basta, ano tayo? I'll make you feel what you made me feel. Yeah, parang ganon. In a way na Hindi ba pushing nag-work you yung away. coach in such a way na parang kapag hindi mo siya na-discuss for a long time, baka naman makalimutan na niya? Yeah, yun yung problem with silent treatment. Kasi normally sa silent treatment, dahil walang communication na nangyayari, either hindi nyo na mabalikan yung issue, yung issue, problem, or yun nga, parang ang nangyayari, nag-escalate yung conflict and then dumadagdag na kasi na-hurt na rin yung isa dahil hindi mo siya kinakausap, Kasi hindi no mo siya matter what pinapansin. conflict, you have to talk about it. Yeah, eventually. Kailangan Oh. siya ma-resolve. So di ba may dalawang klaseng tao? Hindi pwedeng Oo. Oh, just under the sweep it rug. Yeah, under the hindi rug. talaga pwede. It's not healthy. Kasi again, if you keep sweeping it under the rug, I think napag-usapan natin before dito yung emotional wall. Ganun yung mangyayari nun. If you keep yung mga sobrang dami mo ng unresolved issues na nagkapatong-patong na, nagiging emotional wall na naman siya and nagde-detach na kayo sa isa't isa. So that's why yung silent treatment is dangerous and dapat hindi natin to pinapractice. Matiglaw. And very common siya, di Natuto na ba? ako. Hindi na ako ganun. So, Dati ganun ako. Yung Para sa tingin mo, saan ka ba? Yung sa Before pag-punish silent or pag... treatment. silent treatment ka ba? Before. Or Before, wait, bakit ba? time out? Interrogation. Wait! Let me explain. Before, silent treatment ako. Kasi, totoo yun. Hindi kasi ako marunong makipag-communicate pag gano'n na. Hindi ko alam paano express. Kasi may time na feeling ko lahat na lang ipapasa niya yung kasalanan sa akin. Ganon siya. So parang instead of me feeling down, tas lalong magagalit ako sa sarili ko, wag ko na lang. Wala na lang ang pag-uusapan. So, gano'n na lang siya. So, it's a silent time out. treatment. Pero ngayon, hindi.
silent Talagang- treatment yun dati. Oo. Ganun. Pero ngayon, time out na. Kasi tinuruan na rin naman ako ng partner ko na yun nga, if hindi pag-uusapan yung problem, next time mangyari yan, Parang paano natin snowball na masusolve? siya. Di ba? Oo. Magkakapatong-patong. So Correct. ngayon, natuto na ako ng time out. Yeah, and very common yun kasi minsan kapag ka sobrang strong ng isa or yung feeling mo na parang ako na lang parati yung mali or hindi ako naiintindihan, so you just choose to stay Oo. silent. Yun kasi yung pakiramdam, coach, iba siya na parang hindi mo pinapasa yung galit sa iba, pinapasa mo sa sarili mo. So ngayon, puro ka na lang sisi sa sarili mo. So instead of you, ma-feel down ka pa, na parang dinadown mo lalo yung sarili mo, wala na lang. Ganun siya. Kaya mo siya i-block. Oo. Na hindi naintindihan ng other person. No other person because they are Pero- not like that. Coach, halimbawa, kasi si Amiga, Oh. gusto niya talagang pinag-uusapan na. Parang we have to fix it right Yeah. here and Hindi mo kasi now. naiintindihan. Paano kung meron kang ganong partner na parang insists on, kailangan matapos na to. Para We need to Masolve talk na kayo. about it. Para okay. So ano yun there's, kanina 2 sinabi ko, actually 3 pala. No, 3 types of people. One, first, yung ganun. Ganun din ako, yung Oo. gusto ko tapusin na natin to Tapusin ngayon. na natin to, Pag-usapan na please. natin to Oo. kasi ayoko na to ipabukas. May mga tao naman na gusto nila parang, no, I want to talk about this another day. Saka Ganyan na natin ako. pag-usapan. And then may isa naman na ayoko talaga to pag-usapan. Period. Yung talagang umiiwas sila Hirap nung from ganon. a serious, meaningful conversations. Yes. So pag ikaw yung first one, yung Yes. gusto mong pag-usapan right away, kailangan maintindihan mo rin na maybe you are ready to talk about it, pero But the yung person's yung not. other person, yung partner mo, is not ready to talk about it. So anong gagawin mo? Kailangan maintindihan mo rin, consider mo rin yung sa Oh, kanya yeah. na baka hindi pa siya ready. Pag pinilit mo yan, sumasabog. lalo sumabog. Oo, mas lalo mahirap. sumasabog. Totoo po yun, Diba? coach. Kasi ang kailangan dyan ay mag-usap kayo talagang dalawa. Ipaintindi mo. Kasi yung other person, like, kami kasing dalawa ni Diana magkaiba eh. Yung boyfriend ko naman yung ganyan na parang Diana. So, pinaintindi ko sa kanya kung bakit hindi ako nagsasalita muna. Na bakit hindi ko muna ina-explain. Kasi sabi ko, yung emotion ko mataas pa. Yeah. So, baka yung galit ko sa iba mapunta. Diba? May masabi ako na hindi naman dapat. Oo. So, hayaan mo muna ako, parang i-take mo na lahat yung problema, ganyan. So, yun, naintindihan na niya. Kailangan ma-explain mo lang sa partner. And ano lang to, tip lang din doon. So kung ikaw yung tao na gusto mo pag-usapan right away, so first understanding, Listening di coach, ba? I need to know Ayan, that. intindihin natin na other people are not like that. Hindi sila ready. So, tanungin mo sila, kailan yung best time na pwede natin ito pag-usapan this week? Kasi if yung issue ninyo is so important, hindi yan pwede na itabi lang. And kung kailan na lang ma-bring up or sa sunod na lang na away mapag-uusapan ulit, which is What if common, di ba? matigas yung ulo ng person? Wow, ng person. Ikaw ba No, yung person? pero- Hindi, yung person, kasi ako gusto ko pag-usapan. Kasi sabi, wag na nating pag-usapan yan, tapusin na natin yan. Kasi nga, parang yung sa kanila, it's, Small thing lang minsan, di ba? pero para sa atin, hindi kasi we So, want to fix it. yun, maganda yun na i-bring up mo sa kanila na sa akin kasi this is a big thing. I know it's a small thing for you, pero Yeah. pwede ba para, kasi ayoko It magkaroon affects ng, me. like let them know, ayoko magkaroon ng sama ng loob sa'yo, ayoko may True. tinatago ako against you. So, okay lang ba sa'yo? I know it's a small thing for you, sa akin, it's a big thing. I want to talk about this. If hindi ka ready ngayon, can we do it sometime this week, Yeah. pero you set the date? 'Di ba? And kung ikaw naman yung tao na hindi ka ready pag-usapan right away, intindihin mo rin na the other person, yung number one, yung Oo, gusto niya yung katulad pag-usapan, natin, dalawa. natatakot yan na ma-sweep under the rug na naman ulit yung conversation. So, kailangan i-assure nyo sila na, you know what, I'm just not ready now. Can you give me ganito Kung kailan ka katagal? ready. Oo. Alam mo, Maybe a few days, gano'n. Pag-usapan natin siya on this day, I'll be ready, I'll prepare myself. So, pag gano'n, and anong gagawin ninyo? So, dapat kaya rin ninyo na hindi kayo fully nagkakaintindihan ngayon. You can have peace knowing na we will talk about it some other day. Pwede kayong matulog, pwede kayong maging at peace sa isa't isa. You can be civil, you can talk. Dapat may ganong klaseng maturity ideally sa relationship. Hindi yung, sige, mag-usap tayo sa Tuesday, hindi tayo magpapansinan until then. Di ba? Mahirap din yun. Ako, I have to write it down kasi I really have the tendency of talagang fixing the Forgetting. problem and forgetting. Forgiving and then okay. forgetting. Di ba No, okay, Mama P kasi. Well, it's good. Sasabihin ng boyfriend mo, ay salamat. Oo, Nakalimutan correct. Pero then, May ganun na? meron ganyan. Kasi like sometimes, it's like putting it under the rug na rin ulit. So, at the same Nagre-resurface. Oo, nare-resurface siya and then mas malaki. Kasi nga, meron kang kinikip
na hindi nyo pang inayos. Napag-usapan. Nagkakaroon ng resentment no? Yes. Hindi mo man, Yes. makalimutan mo man yung issue, merong naiiwan May na something, resentment. oo, na hindi pa Tapos na-heal. nag-build up yan hanggang Yeah. maging emotional wall. Yeah. Ganun ba yun? Tapos ang nangyayari, pagka hindi nyo kasi pinag-usapan right away, the next time na may problem kayo, hindi na yung one problem lang hinaharap ninyo. Now, you're talking about this issue and another issue na It's a nangyari tower a of week before problems. or yung mga naipon na. Yun nga yung problem sa mga magkarelasyon dito. Even friends, Yeah, no and coach? even friends, when you're dealing with a problem, it's good to deal with it one problem at a time. One issue at a time lang dapat yung pinag-uusapan. Kahit may tendency tayo na gusto natin i-bring up lahat. Lahat, oo. Wrong time. Di ba? Wrong time na i-bring up mo lahat yon. Pag hindi kayo okay, deal with that problem first. And then, kung madami ka pa talagang issues from the past, sige, Next time pag-usapan naman nyo yun. on another Write time. it down. Pero Number never one. do it na magkakasama, ipapatong mo. Wag. Kasi magkakagulo lang kayo lalo. Coach, paano natin aayusin or hihikayatin ang isang taong ang go-to ay silent treatment para i-punish ka? Yeah, so Kasi parang, how do we get them to open up about what's bothering them? Bilang, number one, they wanna punish you na nga Yeah. and For this is whatever their hurt you way. cause. Oo. And then, secondly, gusto mo ayusin yung problema pero ayaw naman nilang sabihin. So, dun sa mga tao na ang tendency nila is to use the silent treatment, kailangan maintindihan mo na probably the reason why they're using it kasi is it's effective. Ginawa na nila before, it works. I treated you this way, nakuha ko yung gusto Yung ko. gusto mo, oo. Hinabol-habol mo ko. Di ba, parang bigla ka naging mas mabait sa akin kasi hindi kita kinakausap. So, kailangan maintindihan mo na yes, it's effective, pero it's not healthy in the long run. So, that's the first thing, awareness. Na itong ginagawa ko sa relationship namin, it might work for now, pero it's going to cause bigger problems Yeah, in the long run. So, kailangan, I have to find a better, healthier way of doing this. Second is kailangan magkaroon kasi sa every relationship, kailangan meron kayong rules of engagement. Paano kayo mag-usap pag may problem na hindi kayo nagpapatayan at nagsasakitan? Oo, Di ba? yung mood mo Kailangan dapat, talaga yung may boses, gano'n. tono. Parang pag-usapan ninyo na may rules kayo before mag-usap. Kasi pag hindi, nakakatakot eh. Like for most people na nagsa-silent treatment, yung iba, hindi, kasi sa iba, it's a form of manipulation. For others, it's their way of protecting themselves. Na ayoko na lang talaga magsalita kasi hindi naman ako naiintindihan. So, pag ikaw yung hindi naiintindihan, kailangan magkaroon kayo ng better rules when you have arguments or when you have talks. Like things na hindi mo dapat sabihin. At mag-uusap tayo bukas. Ito yung mga hindi natin dapat sabihin. Ito yung mga bagay na iiwasan natin while having that conversation para wala sa atin na offend and both of us can actually come to a resolution dun sa problem. So sobrang important nun. It takes time to create parang rules no of how to argue sa relationship ninyo, pero it really is worth it. Sulit Coach, talaga siya pag madali pinagtyagaan kung niyo. karelasyon mo, kung halimbawa Mature, parents mo, Yun na or somebody superior to you, di ba? Totoo. Yeah, Ano Paano na lang yung ganun? Yeah, pagka ganun kasi, again, wala tayong control over other people. Yes. Sa iba, may influence tayo. We can actually request sa kanila na pwede ba, Oh, ganito. So, sa ano na lang is, if you understand na you're doing silent treatment, kailangan ikaw na intentionally mag-decide na I'm going to communicate my feelings. No? Whether they accept it or not, I'll just say it Yeah. pa rin. No? And then i-manage mo na yung expectation mo na kung alam mong medyo abusive yung kausap mo, medyo matigas din yung ulo, di ba? Hindi rin marunong makinig. So i-manage mo na lang expectation mo and make it a win for yourself na nakapag-communicate ka ng What you ng feel. what you feel, whether or not naintindihan nila or hindi, tinanggap nila yun o hindi, nag-justify sila or hindi, win na sa'yo to be able to just communicate how you feel. That's growing na from the inside. Na natututunan mo na may alternative ako. Whether tanggapin nila o hindi, I tried least I to tried. communicate. And it will take time hanggang sa makita mo yung effective way talaga to get your message across. Yun naman yung point doon eh. May message ka, gusto mo maparating. Halimbawa, Diba? wala talagang time to talk verbally, Pwede naman yung letter. Yeah.
Sa pamilya Actually, kasi, sa kapamilya namin, hindi kami nag-open up kasi. Oo, kasi may mga Talaga, ganon na. Ganun talaga Oo, minsan, oo. pag super close mo. Ang hirap pag family, di ba? Ako naman, I'm curious about Emma. Wow, Nax. Hindi kasi, di ba ako yung katulad ni Coach na gusto pag-usapan. Opposite. Ikaw, Oh. opposite sa amin. Oh. How do you distinguish? I know hindi mo na ito ginagawa, yung silent treatment. Pero how did you distinguish before? Or you determine na, ito na, silent treatment ang gagawin ko. Ito naman, I need some time. In-invite talaga namin si Coach Anton dahil sa'yo. Correct. Joke. Yun nga, yung sinabi kanina ni Coach na ang silent treatment kasi Sa feelings as mo, in, Ems. As in, Like, ayaw, halimbawa, ayaw mo may- siyang pag-usapan. Iba-block mo na yan. Wala na. Pag itong Hindi. problema na to. How do you choose that? Sa loob ng... Kasi para the receiver, like me, or Coach Anton, let's say may conflict tayo sa'yo, ganyan. Gulong-gulo na kami kung ito ay silent treat. Gets mo kung hindi namin alam yung kung nasaan ka ngayon. No, pag nangyari yan sa'yo, how do you distinguish or how do you determine or how do you discern sa mind mo na parang ito nga, bibigyan ko ng silent treatment. Ito naman, sige na nga. Eh kasi time out napupuno lang. na ako. Ganun siya. So hindi siya sinasadya talaga Hindi mo siya minsan. sinadya. Or, Kasi Hindi, dati hindi siya sinasadya. sinasadya. So, puno ka na. So, instead of you na makasakit ka pa, kasi sakit ka na sa sarili mo, tapos mapasa mo pa yun sa iba, ayaw mo na lang. Ganon siya. So, yung mararamdaman mo siya na punong-puno ka na. Kasi you know naman yourself kapag puno ka na, di ba? Kaya alam ko kasi ako, pag makakasakit na ako mararamdaman mo yan. Kaya mailabas ko pa yan or makasakit pa ako. Through words, ha? So it was always, time out sa'yo. Hindi mo talaga nisa Hindi. sinasilent Ang silent treatment kasi hindi nyo na pag-uusapan Yeah. Correct. Block na yun. Kain ka Halimbawa, muna, Coach. Ganda na pinapanood natin, di ba? order na akong popcorn so muna. cool. It's so cool for me to understand how the mind of someone who doesn't want to talk about it works. Because I'm not like that. Pero I'm may curious. na-bring up ka na very important. Kasi sometimes, kahit mag-time out ka, pwede pa rin ma-interpret nung kausap mo as na silent treatment yung Yeah, ginagawa mo. That's why you have to inform them. Or dapat may agreement na kayo beforehand na alam mo, Mag-uusap minsan tayo, pag teka nag-uusap lang. tayo, umiinit talaga yung ulo ko. And pagbigyan mo na ako, kaysa sa sumabog ako at may masabi ako sa'yo na hindi maganda, can you allow me? I have to walk out lang sometimes. And when I walk out, wag ka ma-offend kasi it's my way of protecting you from me. Kasi love always protects. Yun yung maniwala ko. So, you protect the other person from yourself first. So parang it's my way of loving you. Na pag nagkakainitan na tayo ng Ang ganda ulo, nun. nagagalit na tayo. Please allow me to walk out for a while. I will come back. Assure mo lang sila, babalik ako, pag-uusapan. mas kalmado ako so we can Yes. continue. Kasi pag hindi mo ko pinaalis, sasabog ako. Nag-work ang time out. Diba? And healthy ang time out is healthy kasi. Lalo na kapag naglakad-lakad ka muna, Yeah. be out in Mag-isip-isip. nature, Mamamig yung ulo. pray muna. Yeah. Diba? Para, Pero kailangan ipaalam mo dun sa kausap mo. Oo. Ano yung para it intention doesn't na look like gagawin mo. abandonment. Oo, totoo. Lalo na kung may That- abandonment see? issues. Kasi pag Gets mo. umalis ka na lang bigla. Ganon ko siya din. Ganon pala, ganon siya. Parang dati kasi, pag yan, Nuggets niya. Sorry. Ganon kasi, pag nag-away na kami dati, Oh. di ko napapansinin yan. Parang, Oh. ganon. Parang, hindi kita sasagutin, bahala ka sa buhay mo, ganyan. Oh. Pero, ang immature ko noon. Tapos nakikita mo nasasaktan yung isa. Oh, wala akong pakialam nun. Oh, As in, wow. naka-block yan. Block yan. Grabe siya. Kasi kesa pumasok lahat yan sa akin, hindi na. Block ko na lang siya. Tapos hanggang sa natuto na ako na sasabihin ko, pag nag-away na kami, wait lang, hinga muna tayo. Oo. Maya pag-usapan natin. Okay? Naging Ah, kalmado na. yeah. One thing lang din, no? Pag ikaw yung on the receiving end, meaning may nagsa-silent treatment sa'yo, few things din na kailangan mo i-check. Okay. One, bakit ba ako sina-silent treatment Oh, nito? Coach, please tell us. So check mo lang din muna, meron ba akong nasabi na hindi or nagawa na hindi Oh, maganda? ganun kasi, amiga. 'Di ba? So Kaya check nga. mo rin muna yung sarili mo. Dagdag ko kasi. Pangalawa, tingnan mo rin, ginagawa niya ba ito to manipulate me? Kasi if they're doing it to manipulate you, wag mo siyang sabayan. Wag mo siyang habul-habulin. Just let them know, okay, I see you're upset, hindi mo ako kinakausap. Let me know pag ready ka na makipag-usap. Nandun lang ako nandyan lang ako. Oh. No, let me know. And hayaan mo siya talaga. Wag mo siya yung habul-habulin. Kasi pag ginawa mo yon, parang tinotolerate mo yung Yes, At parang saka silent treatment. Totoo. Para Yeah. bang, or it's also annoying them. Yeah. Diba? Yeah. That's the reason I'm not making you pansin is because I don't wanna
connect with you right now. And I don't want to give you what you Kung want. kukulitin mo ko, lalo siyang maaanoy, hindi ba? Yeah, tapos another thing din, lastly dyan is, kung ikaw yung sinasilent treatment, check mo rin. Kaya ba ako sinasilent treatment? Kasi ako lang parati yung panalo. Ha! Di ba? Nakuha mo, coach! Ang galing mo! Bakit? Alam mo yung lahat ba na kahirap? sinasabi ko, lahat ba na sinasabi niya, parang binabaliwala ko. Like, yung message niya never gets across. I don't try to understand. I always try to win. Di ba? Pagka ganon, kailangan mong ibaba yun, yung pride mo. Kasi that's your pride na gusto mo panalo ka parati. Every argument, you win, you win, you win, you win. Ang mangyayari, may chance talaga na mag-silent treatment yung isa. True. Kasi, ano pa yung sense of me talking, Yeah. di ba? So, check mo rin. So, it goes both True. ways. Meaning, yung nagsa-silent treatment, mag-improve ka. di ba? Oo. Gawin mo time out yan. Communicating. Correct. Kung ikaw naman yung sina-silent treatment, mag-improve ka rin by Oo, checking bakit self-awareness. ba ito nangyayari. Di ba? Oo, Am I reality check. doing something wrong, saying something wrong? Is yung relationship namin, hindi ba ito safe space to open up? Correct. Kaya ba ito nangyayari? So pag dalawa kasi, naglagay ng effort, ang bilis lang masolusyonan yan. Pag in-apply niyo yan today, bukas ang ganda na ng usap ninyo. Ganun lang siya kabilis. Meron bang relationship na pareho silang silent treatment? Ang Paano hirap kaya? yata nun. Pwede rin yon talaga. Pero normally may isang bumibigay talaga eh. Meron isa talaga dyan na... Kasi again, bakit ginagawa yung silent treatment? Paulit-ulit kasi it works. Oo nga eh. The only reason naman na inuulit mo yon kasi it actually works. It's effective So if eh. it's not effective, hindi mo gagawin paulit-ulit yon eh. Correct. It works meaning nakukuha mo yung gusto mo. Either nasasaktan yung isang tao, or napaparamdam mo sa kanya na nasaktan mo ko, or napaparamdam mo sa kanya na naiirita na ako sa'yo. Diba? And pag nakita mo na effective, mas lalo siya naiinis, nagagalit din siya, naapektuhan din siya. Kasi sometimes your words have no effect on the person. So yung silence mo, nanonotice That's the mo na one, pag tahimik ako, may effect. Yep. Di ba? Totoo. Parang mas may effect ata yung silence ko. So ito na lang yung weapon ko ngayon. I will stay silent. I see you that you're getting affected. It works. Uulit-ulitin ko yon. Pero again, it's not healthy kasi you're not communicating. Walang understanding na nangyayari sa silent treatment. No? Tandaan niyo, in communication, ang end goal is understanding, not agreement. Right? Yeah. So, pwedeng hindi kayo nag-agree if you reach the point of understanding na, okay, sige, hindi pa tayo nag-agree completely ngayon, let's revisit this conversation some other day kasi pag tinuloy pa natin to, nagkakainisan na Yeah. tayo. Okay, pause, talk about it another day pag medyo nakapag-isip na kayo, and that should be okay. Only a prideful person would always go for agreement. Pag sobrang taas na ng yabang at ng pride mo, yun lang yung tao na pagpipilitan niya na kailangan mag-agree ka sa akin. Wow. Hindi pwedeng Diba? agree to disagree. No, hindi uso yun kasi it's always Oo. a win-lose situation Sabi para sa nila, kanya. Walang coach, win-win. when you win an argument, you lose the relationship. Yeah, Totoo yun. that's partially true in a Yeah. sense na pag pinilit mo lang talaga na ang goal mo is to win, The argument, yeah. wala, You can lose the mahirap. person. You can lose the person. Ganda ng talaga. topic, coach. Daming nakarelate niyan. Kaya Oh, yes. maraming salamat, coach. Welcome. Thank Siguro you, ang lagi coach. lang isipin ay me and you versus the problem, Yeah. not me versus you versus the problem. Correct. Ah, galing Maraming Exactly. salamat, coach. Kaya naman, ibigay mo na ang iyong contact para sa mga gusto pang kada magtanong Yeah, sa'yo. for may mga questions kayo, if you want to reach out sa akin, you can message me at Anton M. Reyes sa Facebook, sa Instagram, and sa TikTok. Coach, get well soon. Thank Oo nga, you. coach. Pagbalik ko dito na wala Huwag mo na na akong, kaming i-silent treatment, wala na akong please. Huwag ka na, tungkol. huwag ka na mag-inflatable ulit. Ha? Coach? Sa kids na lang. Thank you, coach. Thank you. Mga kada, Ren, kapag grabe. may hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon, pwede namang mag-time out, panandalian lamang. Pero gumawa kayo ng appointment para pag-usapan yan ulit, ha? Or mag-silent treatment para hindi na lumala ang problema. Pero pagkatapos nun, ang pinaka-importante, magkaroon kayo ng open at honest communication sa isa't isa. Pag ready na kayo pareho, para ang relasyon po ay maging maayos at masaya. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook.
Facebook page. See you guys. Bye!